Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may EDSA extension. Kumustahin naman natin ang mga latest na development dito sa Bay City sa may Pasay. Dito muna tayo magsisimula sa kabila sa may Double Dragon. Ang Bay City ay isa sa mga reclamation project dito sa Manila Bay na ngayon ay ginawa na nga ng mga bagong development. Isa sa nakakuha ng malaking property dito sa Bay City area ang Double Dragon Company. Ito ang Double Dragon Meridian Park. Isa sa mga building na nakatayo dito ang Double Dragon Plaza. May giant statue nga pala dito sa gilid na building. Mixed use development ang itinayo nila dito. Sa baba ang shopping mall at sa taas naman ang office spaces. Maganda rin ang landscaping dito sa Double Dragon Plaza. Matagal nang nakatayo itong Double Dragon, may mga bago lang tayong i-update dito sa likod. Dito nga pala lumipat temporary ang DFA kasi ang building ng DFA dyan lang sa unahan ay nagkakaroon ng major rehabilitation. Kung nakaschedule kayo para kumuha ng passport, dito muna ngayon ang opisina ng DFA. May bago na palang tenant dito sa dalawang block ng office building ng Double Dragon. Ayan, malapit na matapos ang ginawa nila na renovation. Magiging service apartment ito at hotel. So ayan guys, dalawang building nga ang kinuha dito ng Ascot. Ayan, dito yata sa gitna ang pinaka-lobby. Magkakaroon na rin ng Ascot dito sa Manila Bay area. So ayan guys, pinagdugtong na nga nila itong dalawang building at magbubukas na nga ngayong taon ang Ascot Manila Double Dragon Meridian Park. Yung ibang mga office building kasi dito ay occupied na.
Marami dito ang mga bangko, may mga restaurant din, mga cafe. Sa taas naman ang mga opisina. Nagkaroon ng maraming vacancy dito sa Manila Bay Area pagkatapos na ipatigil ng gobyerno ang POGO operations dito sa ating bansa. Marami na rin iba't ibang development dito sa Bay City at ilan na lang yung bakante dito. Ito na ang pinakabagong office building ng Double Dragon na malapit nang matapos. Ang Double Dragon Holdings Limited ay binubuo ng dalawang bilyonaryo, si Tony Tan Kak Chong ng Jollibee Foods Corporation at ng Mang Inasal founder Edgar Injapsia. Kaya karamihan sa makikita natin dito ng mga restaurant ay Jollibee owned. Dito naman sa kabilang side ang Met Park ng Federal Land. Mas maraming tao dito kumpara dyan sa kabila. Lalo na dyan sa MetLife, sayang ang potential ng mall na yan. Meron mang tao pero konti lang talaga. Ito na ang isa sa pinaka-busiest intersection dito sa Metro Manila, ang intersection ng Macapagal Boulevard at EDSA Extension. Binago na ng Met Park yung daanan dito. May bago na silang binuksan na entrance. Dati nakasarado ito at merong fountain, pero ngayon ginawa na nila itong walkway. Ginawa nila yan para mahikayat ang mga tao na pumasok dyan sa MetLife Mall. Malawak pa itong Bay City at andito lang tayo sa gitna. Hindi na natin pwedeng isa-isahin pa yung iba pa mga developments dito. Isa na ang lugar na ito sa pinaka-fastest developing area sa Metro Manila. Okay din naman dito sa Met Park, kaso sa tingin ko parang ginawa kasi nilang exclusive itong area. Hindi katulad doon sa Double Dragon na open talaga. Yung mga commercial area kasi nila dito nakatago. Ayan, makikita nyo naman malayo doon sa highway. Hindi katulad ng Double Dragon na nasa highway na talaga yung mall. Dapat dito nakatayo yung commercial area sa parking lot na yan.
Siguro naman naging familiar na kayo dito sa lugar na ito dahil nadadaanan naman natin ang Bay City kapag pupunta tayo ng Mall of Asia. Part din pala ng Bay City ang Mall of Asia Complex. Pero ang karamihan sa mga tao ay hindi pa na-explore ang Bay City at ang iba't ibang mga development dito. Ito naman ang bagong Met Park Sports Center. Isang multi-purpose na sports center yan. Pwede maglaro ng volleyball, basketball, badminton at marami pang iba. Andito naman tayo ngayon sa Blue Bay Walk. Medyo nakatago kasi yung development kaya yan makikita nyo naman walang tao. Meron pang malawak na park dito na ngayon ay ginawa ng theme park. Ito ang pinakamalaki at pinakamalawak na outdoor theme park dito sa Metro Manila. Yan ang Boogie Bounce. Dito rin sa loob ng Met Park, merong commercial area na may mga fast food chain, iba't ibang mga stores at mga cafe. At gaya ng sinabi ko kanina, nakatago din ito. Kaya konti lang din ang tao. Kung ito saan ng commercial strip ay nakaharap doon sa Macapagal Boulevard, maraming pupunta dito sa mga restaurant. Ito din ay nakatalikod sa highway. At ang likod naman nito, mahulaan nyo, parking lot din. Dito pala yung entrance ng Boogie Bounce kung gusto nyo pumasok dyan sa theme park. Pwedeng pwede ito sa buong pamilya. May iba't ibang development din dito sa Met Park, katulad ng mga residential condominium at dun sa kabila naman mga office building. Ayan dito sa dulo, punong-puno na ng mga cluster ng mga condominium. May commercial area din dito, kaso yun nga, walang tao. Maganda ang Met Park development sa totoo lang. Anyway, anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development dito sa Bay City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!